Ganda ng spot, iniiwanan nyo lang ng basura. Finally, nakalabas din ako mga tol. Eto na, yung pinasukan natin sa last episode. Kung napanood nyo yung last episode natin, grabe yung pinagdaanan namin ni Uno sa kalsadang to. Kabahan moment pero napakaganda ng spot na napuntahan namin. Solid yun. Panoorin nyo yung last episode natin para madugtong nyo tong episode na to. Dahil ito yung pagpapatuloy ng moto camping adventure natin. At pupunta na ako sa kabilang spot kung saan naman tayo magka-camping. Finally, nakalabas din. Ito na, nakabalik na talaga tayo sa konkretong kalsada. Yun yung nabalitang kalsada mga tol. Ghost project yun, dito sa Albay. Kung napanood nyo yung kay Jessica Soho, alam nyo yun. Grabe daan na yun par. Pero ang ganda ng spot na napuntahan ko. So ito yung pagpapatuloy ng moto camping adventure natin. Pupunta tayo sa panibagong spot natin, panibagong pwesto, at panibagong adventure. Tara, samahan nyo muli ako at mag-adventure ulit tayo. Tanaw pala dito mga tol yung bundok na dinaanan natin, oh. Dadaan pa rin tayo dyan. Ayun, oh. Grabe pala yung pagkakatapyas. Akyat na tayo dun sa nakikita natin bundok kanina na may tapyas. Puro na tayo pababa after nito. Ayun, ah. Ito yung bundok na to. Ayun, may helipad, oh. Grabe mga ano dito. Sira yung bundok. Tapyas na tapyas ba? O ito yung nakikita natin sa baba kanina. Dito na tayo sa taas. Tapos yung view nyo, yan na naman. Pababa na naman. Ganda par. Sana meron tayong madaan na gasoline station. Okay, meron tayong madadaanan na gasoline station. Ayun, oh, Shell. Sa labasan meron din. Pero malayo na. Dito na lang. Ito yung madadaanan natin. Ayun, oh, Shell. Pultang sir, alidad. All goods. Nakapagpagas na tayo. Mamiminwit ulit tayo dun mga tol kasi tabing dagat yun. Susubukan natin makahuli. Baka sakali ba? Pagka nakahuli tayo, masarap-sarap na ulam. Catching cook tayo. Pagka hindi, dilata. Ay, buti na lang nasa Lokopar. Nasa Lokopar. Ba't ka natanggal? Ito pala, oh, nakasabit. Bilis ng ano ko dun, ah. Hindi na ako nakatingin dun, pero naramdaman ko na malalaglag siya. May kapangyarihan na ata ako mga tol. Wala ka kahit basag-basag na yung tempered glass mo, mahalaga ka sa akin. Okay na to, di na ako magugugol. Palabas na din naman tayo. Ang bihira ka par, kinabahan ako sa'yo.
Ito na yung main road papunta ng bayan ng Malinaw. Doon tayo dediretso. Let's go. Malapit na tayo mga tol, pero ito nagparamdam yung bugso ng panahon. Umuulan na dito, tapos umuulan na doon. Nandito yung location na pupuntahan natin, yung spot natin. Magro-row camping tayo. Paparefill muna ako dito mga tol ng inuming tubig natin. Sir, paparefill po ng tubig. Ambon na. Pero meron na tayong inuming tubig. Papunta na lang tayo sa spot. Di na ako mamimili. Okay na yun, dilata na lang tayo. Pagka nakahuli na lang tayo ng isda, dun na. Padaya tayo ngayong araw na to, episode na to. Magdedilata tayo, pero igigisa ko na lang para merong sabaw. Pagka wala tayo nahuli, manghuli muna tayo. Malay natin makahuli tayo, or mamit uli natin si Tatay Gerald Bisa, yung namit natin dito nung unang camping natin. Baka bigyan tayo uli ng isda. Grabe oh, umulan na talaga dun oh. Welcome to Barangay Baybay. Okay, makita natin si Tatay Gerald. Wala dito para. Nandun yung bahay nun eh. Okay mga tol, eto na yung final spot natin kasi pagod na din naman ako. Hanggang dun pa sana yan, meron pa yung pinakadulo. Kaso di ko na pupuntahan. Malayo na. So ito magiging spot natin, yan. Diyan yung tarp natin, dito yung tent natin para meron pa tayong panlaban sa hangin. Ito yon. Kasi nandito tayo sa dagat. Pwede din sana doon kasi meron mga dumaraang lokal na tumitingin ng kanilang mga panghuling isda. Pero panalo talaga dito mga tol, kahit dito. Ganda. Tignan nyo naman oh. Puro ano yan, agoho trees. Grabe, sobrang ganda dito par. Panalo yung lugar. Simulan na natin mag setup bago pa bumuhos yung ulan na yan. At ito, yung mga basura. Meron pala dito ano, nagpe-pwesto. Ipunin lang muna natin dito. Ganda ng spot, iniiwanan nyo lang ng basura. Setup na ako mga tol bago pa bumuhos yung ulan. Kailangan ko tatibayan mamaya. Siguro ipapalit kong pegs. Kahoy na lang. Gana tayo ng mga tuyong kahoy na pwede mapagtalian. Ito pa ang problema ko. Anikli nito. Mabubunot agad to ng hangin.
Okay na yung tarp natin. Kaya nga lang, hindi yan 100% matibay. Dahil sa mga pegs, hindi masyado baon. Nabubunot yan par. Ngayon, kailangan ko kunin yung mahiwagang Pedro Pinduko natin. Hanap tayo ng kahoy. Gaya nito. Magagamit ko to. Ito talaga. Dito kasi, isa sa dalawa na to, mabubunot to sigurado. Okay. So mukhang tiwala na ako nito mga tol kasi kahoy na yan. Binaon ko talaga yan. Tsaka ito, sinuportahan ko na lang. May pegs pa rin. At may supportang kahoy. Ito na yung hangin, oh. Lolo ko. Nandun na naman sa gilid. Ayoko na baguhin yan. Yan na talaga. Ngayon, ayusin ko lang yung ibang gamit. Tsaka si Uno, dito ko pepesto. Malalagay ko na talaga. Dito pa lang tayo magluluto. Set up natin tong cockpit na to. Makapagpahinga tayo kahit konting oras. Bubuksan natin dito sa likod. Hindi ko pa pala nalalagay yung frame yun sa ibabaw. Yan, para makatagos yung hangin. Kahit pa paano, tatagos yung hangin dito sa kabila. Pero may tali na din naman yan. Nilagyan ko na. Ngayon mga tol, dahil okay na din yung setup natin, may shelter na tayo. Mamaya ko na lang lalabas yung ibang gamit. Meron pa kasi tayong 2 oras para maghanap ng pang-ulam. Ganito yung camping. Kung ano yung meron tayo dyan, ay yung kakainin natin. Pagka wala tayo nahuli, dilata tayo. Pag kami nahuli tayo sa dagat na to, masarap-sarap ulam natin. Sinabawan. Ngayon, susubukan natin. Ganda par, oh. Panalo yung ano dito par. Sobrang ganda dito mga tol. Doon pa sana plano ko, pumunta pa doon sa dulo. Kaso hirap na yung motor. Sobrang lumalalim yung takbo ng gulong. Yung setup natin, oh. Raw camping na raw camping par. Mas marami agoho dito kumpara dun sa dating pwesto natin. Ngayon, subukan natin manghuli dito. Tatry natin kung may mahuhuli tayo. Pagka wala, sardinas na lang. Kumilat dun, oh. Siguro lakas ang ulan dun.
So wala nga tayong nahuli mga tol. Maambon na kasi. Maambon eh. Tapos yung hangin walang tigil. Tuloy-tuloy para. Malakas yung hangin. At dahil wala tayong nahuli mga tol, mukhang mauuwi ito sa dilata talaga. Bigla kasing umangin. Eh ngayon, kumalma na kahit papano. So magkakape muna tayo. Grabe oh, sama ng panahon. Nakakulog pa. Ito, meron din naman pala akong cup noodles. Tsaka Youngstown sardines. Sa unang spot tayo na pasarap yung kain Pero di din ako ginanahan nun kasi pagod tayo sa biyahe doon. Pagod ako sa daan. Di ko alam na ganun pala yun. Samantalayin natin habang kumalma yung panahon. Magkape tayo par.
Mulan na naman. Luto na ako mga tol ng kanin natin kasi yun yung matagal-tagal dahil naka black rice tayo. Dahil wala tayong nahuli, sumubok pa sana ako kung makakahuli tayo. Heto, igigisa natin to. Kailangan natin ng sibuyas, bawang. Ayan, meron tayo. Antayin muna natin to maluto. Tapos maya maya kapag merong mga lamok, pero mukhang wala naman, wala akong nararamdaman. Pausok ba? Pero mukhang wala akong nararamdaman. Naantay na lang natin to mabawasan yung sabaw. Yung tubig ba? Tama lang yan. Buti na lang di gaano malakas yung hangin. Paabot-abot lang. Pero wala pa tayong ilaw. Ngayon maglalagay na tayo ng ilaw. Dito maglalagay na din tayo ng ilaw. Dito ko lang na park. Dito, lagyan ko na din ng ilaw para maliwanag na tong spot natin. At wala pa akong nararamdamang lumalapit na insekto. At wala din ako nararamdaman na lamok. Ayun, kumalma na oh. Lakas ng hangin kanina, bumugso mga tol. Pero buti naman okay na. Ready ko lang tong panggisa natin. Gigisa ko pa rin to para kahit pa paano may kunting sabaw to. Meron pa ako dito isang bawang. Wala tayong nahuli. Mga nakakaramdam ako mga tol ng lamok ah. Kailangan natin magpausok. Dito, okay dito. Wala ako ng kahoy. Dapat nag-imbak na ako kanina no. Ito, pwede to. Yun oh. Tuyo na to. Yun o, humulo na. Nakahuli tayo ng isda. Kaya nga lang nasa lata. Okay na ta. Kain na tayo. Ayun o, yung nahuli natin nasa lata. Thanks Papa G sa foods.
Busog mga tol. Dito muna tayo sa bonfire. Medyo malamig kaya tamang painit tayo dito. Tsaka patunan ng kinain. Sarap din ng pagkakaluto ko ng sardinas ha. Bago tayo matulog, dito muna tayo. Papaantok ba? Grabe. Ang sarap ng ganito mga tol. Pero maraming iba yung iniisip nakakatakot. Although nakakatakot sa panahon ngayon, lalo na dito sa Pilipinas. Hindi nakakatakot yung mga gawa-gawang kwento tungkol sa mga multo or aswang. Mas nakakatakot yung mga taong buhay. Huwag ka lang pakakampante. Kagandahan kasi dito, katahimikan. Ganda. Pumunta ka sa mga ganitong lugar na rose spot, wala talagang nagmamay-ari. Tsaka sanay ako mga tol sa ganito. Nung bata ako ay ang hanap buhay namin ay pagdadagat. Kaya parang hanggang paglaki ko ay hanap-hanap ko talaga yung pagdadagat. Tabing dagat. So lagi ako kasama ni Papa nun. Minsan iniiwan lang ako sa dalampasigan. At habang nangunguha siya ng isda, nandun lang ako. Ganun yung buhay namin mga tol. At di ko nakakalimutan. So yun din yung bumuhay sa amin. Tapos umuwi kami ng mag-alas 11, alas 12. Hanggang nung lumakalaki na ako, nasasanay na ako mag-isa. So dun, nangunguha din kami ng mga shell pagkagabi. Ayun din yung nakapang-alalay sa akin nung nag-aaral ako ng high school. Dahil kapos din yung aking mga magulang nun eh. Halos walang-wala talaga kami nun. Kung di kami pumunta ng dagat, di kami makakain. Ganun yung buhay namin nun. Buti na lang, napadpad at nabuhay kami sa lugar na masagana yung dagat. Pero ngayon wala na. Dahil sa lumipas na yung panahon, nauubos din yung mga yamang dagat. Lalo na kung hindi nakokontrol ng mga tao. Masaya lang ako kasi naging parte yun ng buhay ko. At ngayon, na-apply ko sa sarili ko yung mga ganitong bagay na mag-isa. At nasasanay ako sa mga ganitong spot. At hinahanap-hanap ko din talaga. Payapa para. Although madilim. Sobrang dilim. Kaya kailangan mo gumawa ng liwanag eh. Sobrang tahimik na ng paligid natin. Alas 8:41 ng gabi. 8:41 PM na. So kailangan ko na din magpahinga para bukas subukan natin makapag-fishing kung meron tayong mahuhuli. So paano mga tol? Tulog na din ako at papahinga na tayo. Good night mga tol. See you bukas. Subukan ulit natin mag-fishing. Ayan, tulog na muna tayo. Ganda naman ang umaga natin, no? Magsa-sunrise na. Good morning mga tol. So nagising ako dahil sa ihip ng hangin, kung naririnig nyo. So okay din yung tulog ko kasi tuloy-tuloy. Akala ko nga nasa bahay ako, nandito pala ako sa camping. Biglang umihip yung hangin pero di naman malakas. Labas nga tayo. Oh, di naman siya malakas. Tumatama kasi dito sa mga agoho trees. Nagkakaroon ng tunog. So nagising ako ng ganun.
Pero kagabi tahimik na tahimik. So ito yung umaga natin dito. 4:30 ng umaga. Mag-aalas 5. Dito yung sunrise. Kaya nagsisimula na siya magkaroon ng ibang kulay. Ganda niyan mamaya. So antayin lang natin lumiwanag tapos mag-fishing tayo. Sarap para di maalo, no? Sana makahuli tayo. Ito yung masarap, gigising ka sa ganito kahit maaga pa, walang problema. Sa bahay tulog ka pa niyan eh, pero unhealthy yan. Ito yung pinakamasarap eh. Sana naman kaya tayo susunod ngayong araw na to. Hahanap naman tayo ng spot. Grabe oh. May ihip yung hangin. Dahil lumabas na yung haring araw, magkape at mag-almusal tayo. Iinit muna ako ng tubig. Ayun lang mga tol. Paano tayo nito makakapag-almusal? Wala na akong butane. Ubus na. Eh isa ako dito, wala din tong laman. Pambihira par. Gagawa tayo ng paraan nito para makapag-init ba? Sige, gawa tayo. Nandun naman yung ano ko, igniter. So hindi pwede kasi di tayo mag-almusal bago umalis dito. Gawa ng babiyahe tayo. Malayo-layo pa ang babiyahin natin. So meron akong naisip na paraan. Dito ako magluluto kasi mahangin. Tatali ko dito yung takore. Tapos dyan tayo. Paunti-unti lang yung apoy para di din tayo maka-apekto dito sa punong kahoy. Dito lang naman itong portion na to. Okay, simulan na natin. Magtatali muna tayo ng butane. Talian muna natin ito mga tol. Pambihira, naubusan tayo ng butane. Eh, nakadalawang camping na kasi yun. Ayun o. Ayun o, aabot par. All goods na to mga tol. Tapos dito kasi tayo gagawa ng apoy. Imbak muna ako ng kahoy. Bilis lang naman to eh. Pero dahil nandito yung hangin, dito ako magsisimula ng apoy kasi papunta lang din naman yan dyan. Ayun, mapoy din. Naway tuloy-tuloy para. Pero mahangin naman. Ayun o. Makakapagkape pa rin tayo mga tol. Ganyan pagka camper ka, kailangan mo maparaan. Kung ano yung mga nandyan na resources sa paligid mo, gamitin mo kapag naubusan ka. Gaya no, kahoy. At makakapagluto na tayo nyan. Buti na lang meron ako laging ganun. Pang bonfire yun eh. So kahit pa paano, makakapagluto na ako dito. Sa lakas ba naman ng apoy na yan? Lakas pa rin ng hangin no? Bumubugso. At check na nga natin to kung okay na. Ayun! Kumukulo ng mga talo.
Nakapag-init din. Kahit naubusan tayo ng butane gas. It's a sign na kailangan muna talaga natin umalis muna sa mga ganitong lugar para kumuha ng supply. Dahil wala na tayong supply. Yan o. Mas masarap pagka mainit na mainit. Papakuluin pa natin yan hanggang sa maubos yung panggatong natin. Napabushcraft tayo sa hindi sa oras ha. Although di naman siya mahirap. Basta meron ka lang ganun, igniter at saka starter ng apoy. Tapos yun na. Pagka ganito tuyo, di naman masyado nabasa ng ulang kahapon. All goods pa kasi nandito sa ilalim ng aguho trees kaya di gaano nabasa. Pero yung mga nandito na kahoy, ang tagal masindihan. Ano, tsaka kagandahan kasi malakas yung hangin. Meron tayong stunt blower. Ayan o. Kumukulo na talaga. All goods na yan. Antayin lang natin maubos yung kahoy kasi sayang naman. Tsaka masarap yung mainit na mainit. Gawa ng lalamig din agad yan. Gawa ng yung hangin. Tuloy-tuloy. Oh. Pero after natin magkape, subok tayo maminwit. Baka makahuli pa tayo. Pagka wala talaga, edi wala. Mga 4 na tapon, 5 tapon. Yan pa kasi yung paminute ko, di ko pa naman inaalis. Pero depende kapag sinipagan pa tayo. Yung araw, tirik na. So abang inaantay natin maubos yung apoy na yan, kasi sayang din naman. Ready ko na yung kape natin. Para maglalagay na lang tayo. Tsaka ito buksan ko na. Handa na natin to. Yun, kumulo na din. Dito ka na muna para. Well, goods. Talagang mainit to para. Kala ko di na tayo makakapag-almusal. Yun o. Mainat na mainat. Ito yung kagandahan kapag sa labas ka kumakain. Kahit di ganun kasasarap yung kakainin mo, yung mga almusal mo, sumasarap na lang talaga. Legit yun. Sarap ng hangin, no? Pwede na din ata to. Ayun, no? Almusal po. Dito si tatay. Bumalik ako eh. Sulo ka? Oo, ako lang isa. So pauwi na ako. Almusal ako. Alala niyo si tatay dyan, siya yung nagbigay sa akin ng isda nang pumunta kami dito. Nahanap na kita kahapon, duman ako doon sa sentro. Sabi ko, asan kayo sa bahay ni tatay? Tatay Gerald. Ay ko, di ko nakita, dumiretso na ako dito. Tapos naalala ko yung kwento mong kubo. Nadaanan ko na. Yan ba yun sa'yo? Oo. Di ako pumesto doon. Sabi ko, wala ka naman. Dito na ako. Wala pa ako huli, di ako nakakahuli. Ito ka lang, mabilis din mga huli. Oh, may nakahuli ng kahapon. Pag yung papagawa sa akin, 500. Alang tawag dyan, tay? Yung sira-sira, inihila. Yung hinihila yan, ha? Oo. Kahapon si tatay, merong huli yung isa. Hinihila simula doon, oh. Pero babalik pa naman kami dito, tay. Oo, pag ano, Galing kasi ako,
Bakakay. Hmm. Dumiretso muna ako dito. Sabi ko, dito muna ako matutulog uli. Nag-camping din ako doon. So ito mga tol, kapag almusal na ako, andito pa si Tatay Gerald. Ayan na. So meron siyang panghuli. Taas tayo, susubok pa rin kung makakahuli tayo. So makakahuli tayo, baon na lang natin, balik muna. Kung makakahuli. Ito yung panghuli ni Tatay Gerald. Let's go. Sila. Ito din yung paraan nila. Ang hila-hila lang to guys. Tapos ito tayo, yung ano, may nilagay ka lang ano, Oh, kawil. kawin. Tapos merong ano, parang, ano yan, balahibo. Yung kastalit. Pero plastic yan. Oo, tila lang. Ah, yung tela. Oo. Ah, ganyan oh, nagagawa si tatay ng ganyan. Pagka gusto nyo magpagawa dito sa Bakakay, ay Bakakay, ano to tay? Bye-bye. Baybay ng Malinaw. Baladi. Balading. Tanapin nyo lang si Tatay Gerald. Nagagawa. Magkano tayo pag nagpagawa ng ganyan? 500 lang guys. 500. Ano na lang talaga. Dito na to. Magtatapon na lang talaga sila. Mga ilang kawil yan tay? Mga 15 lang. 15 kawil. Oo. O sa 15 posible wala kayong mahuli no? Sige nga, titignan ko tayo paano mo tinatapon yan. Ito yung baling dulo nito mga tol. Para lumitaw to. Tapos ito yung hihilahin talaga. Ito, yung kahoy na bangka-bangka. Yan. Tapos simula dito, 15 kawil ang nakalagay. Tapos babatakin lang yan. Okay na mga tolo, hinila na ni Tatay Gerald. Ano yun, ayun na yung pinakadulo. Yung bangkang-bangka yun. Tignan natin kung makakahuli si tatay. Pero dala ko din yung pang-fishing natin. So para malaman natin kung meron ng huli si Tatay Gerald, sabi ni tatay ay nagalaw daw dyan sa mga nakalagay na kawil. Eto, tinapon ko na para habang nakasunod tayo kay tatay, hila-hila lang din natin to. Ganda ni Mount Mayon dito mga talo. Tanaw na tanaw. Hanggang saan yung boundary dito tayo? Boundary. Yan na yan. Kasi ito raw mga tol, pag sa pangingisda nila, yung mga nandito na nangingisda, gaya nila tatay, ay bawal na pumunta doon. Tapos yung mga nandun naman ay bawal na pumunta dito. Magandang dito ya. Dito lang tayo guys. Para ano na, walang gulo, walang problema. Paano pag nahuli tayo, may ano, may multa yan. O, ganun din sa ibang lugar eh. Magbabayad ka kapag lumabas ka sa boundary. Sa ngayon, wala pang nahuli si tatay kasi kakalagay pa lang ng mga kawil. At hinihila pa niya. Dahil wala pa tayo nahuhuli at masakit na din yung init. Alas 7, alas 8 na ata. Si Tatay Gerald pabalik na. Kumusta natin kung meron na siyang huli. Makapagsabi din tayo sa kanya, natatabi na tayo at magliligpit. Dahil maaga-aga tayo sisibat dahil wala na tayong supply. Tingnan natin kung meron siyang huli. Wala raw eh. Wala talaga kahit dito sa aking paminwit walang kumakagat. Di kagaya dun sa Bakakay nung naminwit tayo. Merong kumakagat tsaka nakahuli talaga ako. Tabi na muna ako tay. Init na eh. Tabi lang ako. Magliligpit-ligpit na din. Nahatak na din niya yung paminwit niya eh. Wala, parang ang lalayo ng isda ngayon. Parang nandun sa kalagitnaan. Siguro kung kasama ko si Tito yun, makakahuli yun. Malapit talaga yun mag-fishing. Ngayon, liligpit-ligpit na tayo. Paunti-unti na natin tong mga gamit natin nang makapagsibat na tayo. Kasi lumalakas sa inat eh. Kunin ko muna tong pinagtalian natin ng takore. Walang nahuli si Tatay Gerald eh. Testing lang eh. Subok lang ba?
Ligpitin ko lang tayo itong ibang mga gamit ko. Inom ka tubig? Ay, may tubig ka dyan? Nauhaw si Tatay Gerald. Oh, wow. Para malala yung isda ngayon. Isa pa? Yan, sama na? Okay na? Okay. Ligpit-ligpit lang ka tayo. Oo. Pangyana eh. Mainit na. Masakit na? Sakit na sa ulo yan. Kanina, alasin ko, gising na ako. Oo. Sumubok na ako dyan, oh. Manghuli. Wala man lang nakagat. Hindi mo talaga. Pag ganun. Di kagaya dun sa kabila, yung sa Bakakay. Kahit maliliit, nakakagat dun. Pero paano pag may bagyo tayo? Eto, nagkakatubig talaga to. Abot dito yung tubig dagat. Tayo, Skyflex. Salamat. Hindi kita nakakilala agad kahapon. Nakapag-inuman sana kami ni Tatay. Wala, kinikilala ko siya kahapon dun sa pwesto natin. Malayo. Pero duda nga talaga ako, si Tatay na talaga yun pala. Nung pagdaan natin dun sa kanila, nahanap natin si Tatay Gerald. Ayos ka lang dyan, Tay? Ayos lang. Guys, ito, nagutom. Gutom si Tatay Gerald, kakahatak ng Pag-ila. panghila niya. Ito, uwi na si Tatay Gerald. Salamat mga nanonood. Supportahan niyo si Tatay, may ano yan, may vlog yan sa Facebook. Kasi nawala yung cellphone ko, hindi pa ako naka-vlog kasi na... Nasira daw kasi kakadagat ni Tatay, nahulog. Sige, salamat na lang po sa inyo. Pero babalik rin ako lang magbablog. Babalik din si Tatay. Salamat. Si Tatay kasi yung nagbigay sa atin ng isda, kaya nakilala ko na to. Okay. Tatay, thank you Oh. pagbalik namin. Okay. Thank Salamat you. Sa sunod na, diyan kami magkakamping sa'yo. Oh, yun. Yung kubo mo. Oo. Sige, salamat. Thank you, Tay. Daanan kita doon pag palabas ko. Uwi na si Tatay Gerald eh. So tayo nagliligpit na din. Dahil tingnan nyo naman, lakas na ng init. At wala na akong supply. Di na tayo makapagluto ngayong tanghalian. So kung saan tayo dadaan, doon na lang ako kakain muna. Pero ngayon, ligpitin ko muna to. Tapos doon na lang ako sa labas, magpapaalam sa inyo. Or after nito, dito na ako magpapaalam para wag na natin pahabain tong video na to. Ligpitin ko muna mga tol. Tapos yung basura natin, ipunin ko. Yung iba, wala na. At sana yung mga pupunta dito, sa lugar na to, kung mag-outing kayo, dalhin nyo naman. Huwag na kayo mag-iwan ng basura. Kasi ang dami nang basura na binabalik ng dagat, natapon din ng tao sa iba-ibang lugar. Kaya yung basura nyo, dalhin nyo na din. Huwag nyo na dagdag. Okay mga tol, dahil okay na din yung mga gamit natin, naligpit ko na at lahat ng gamit kaninang nakikita nyo nandun na sa malaking bag na yun. Yun yung tail bag natin, tsaka ito yung saddle bag natin. Top box, okay na. Yung basura natin, ipit ko na lang muna doon. So meron nga pala ako muna papasalamatan at isa-shoutout dahil pag scroll ko ngayong umaga ay meron ako nabasang bagong member natin sa aking YouTube channel. Nagpapasalamat ako kay Tol Stretch Akayan. Ayan, so meron siyang request mga tol. Since nandito tayo nagka-camping, saktong-sakto kasi pareho kami ng motor, naka Honda RS125 din si Tol. Ang request niya ay gusto niya malaman kung paano to ikinakabit ko na saddle bag dito sa aking Honda RS125.
So maraming salamat tol sa pagsuporta at pag-subscribe at pag-member sa aking YouTube channel. Ayan kay tol, Stretch Akayan, welcome sa aking YouTube channel. At eto, hahabol ko para din sa may Honda RS125 at iba pang motor na gusto magkaroon ng saddlebag. Ito kasi matagal ko nagamit. Matibay ito kasi ang brand nito ay Rhino Walk saddlebag. So paano ko nga ba siya kinakabit? Meron kasi siyang quick release. Ito yung quick release niya. 4 din to. 1, 2, 3, 4. Ang advantage ko kasi dito tol, meron akong ganito na bracket para sa aking top box. Kaya kahit bumiyaya ko ng malayo at lubak-lubak, wala akong alinlangan sa aking top box kahit sobrang bigat ng aking top box kasi matibay to. Heavy duty yan. Tsaka ito, nag-DIY na lang ako nito mga tol. So inalis ko yung dating bracket para malagay ko to. Tsaka lalong matibay siya. Para kahit gaano kabigat yung top box na dala-dala ko, hindi yan bibigay. Subok ko na yan mga tol kahit nung bumabiyaya ako ng Bicol to Manila, Manila to Bicol. Ngayon, ang advantage ko dito, etong mga pagsasabitan ng quick release na mga tali para sa bag, ay may pagsasabitan ako. Ito yan. Diyan siya nakalagay. Ayan. Yung mga strap na to, dito ko siya nalalagay. Tapos, yung isa nito ay dito ko nilagay sa gitna. Pinagdugtong ko. Nilalagyan ko ng tela para hindi magasgasan itong gasoline tank natin. So dito pinagdudugtong ko lang yan. Nakadugtong lang yan. Ayan o. Ito yung strap para dun sa, ito yung quick release para dun sa kabilang bag. Tapos ito naman yung para dito. Ganyan siya mga tol. So ito tol, dahil request mo to, papakita ko sa iyo paano to kinakabit. So quick release kasi to, salpak mo lang siya dito. Pagka hindi, gagawa ka pa talaga, sasabit ka nun. Ito, sasabit-sabit mo yan. Tapos dito naman sa kabila yung isa. Ito kasi para di siya magalaw, isinasara ko na to. So nangyayari, naipit yung dito. Ayun. Mamaya higpitan ko yan. Sa kabila naman, ganun lang din tol. Yung mga nakaabang ko ng quick release, ito yon. Ayan. Sasalpa ko na lang siya. So yung kagandahan tol, kapag meron kang magandang bracket, ito yung stainless bracket para sa yung top box. Kasi meron kang pagsasabitan para dito sa ilalim. Tapos yung tail bag natin, dito ko nilalagay yung tail bag. Ito din yung mga nakaabang na quick release niya. Ito yan. So doon din siya nakalagay yung isa sa bracket. Unahin ko isalpak tong top box natin. Bigat to. Usually napapaabot ko to ng 15 kilos. Sobra pa nga ata eh. Ayan o, bigat. Tibay niyan mga tol, kahit sakyan ko yan dyan. Tsaka yung tail bag, dito siya. Kahit alin na dito yung sa unahan. Para pag nagpagas ako, mabilis lang din siya alisin kasi quick release lang siya. Yun ah. Tapos buhat lang, lapag na. Ayun, salpak, tapos kunting higpit. Disadvantage kapag meron kang OBR, so di na pwede kasi yung OBR mo, ito na yung bag na talaga mga tol. Advantage naman ay meron kang sandalan. So meron tayong sandalan sa likod kapag nangangalay na. So final setup natin mga tol, ito bago tayo umalis, ganyan na siya. So ganyan yung setup natin. Tail bag, top box, saddle bag, all goods. Tsaka dito na ako, meron akong sandalan kapag nangalay tayo. So ganun lang. So dahil bagong member natin si Tol Stretch Akayan, maraming salamat tol.
So binigyan natin siya ng idea at para din sa ibang manonood natin. Bago to matapos na episode na to ay nakapag-share din ako sa inyo ng aking setup. Dahil meron din mga nagre-request nito nakaraan, nakakalimutan ko lang. So maraming salamat sa inyong suporta. Yung basura ko pala ay lalagay ko lang dito, iipitin ko yan. Ayusin natin mamaya bago umalis. Pero dito na ako magpapaalam mga tol. At ito yung as usual na nakakalungkot talaga. Kahit gusto ko man dito magtatlong gabi, ay meron akong asawang uuwihan muna. Dahil wala na din akong supply, na pagdesisyonan ko na uuwi muna ako at mamili muna tayo dun para di hassle. Dahil meron tayong mga gamit na hindi pwede iwan sa parking area kung saan man tayo mamimili. Ang pinaka the best ay uwi muna tayo, kuha tayo mga supply, next day mag 2 days or 2 nights naman tayo. So paano mga tol, dito na ako magpapaalam. Hanggang sa muli at sa susunod nating episode. Maraming salamat at salamat sa inyong panonood hanggang sa last episode natin nung pumunta tayo sa kabilang resort. Ganda na naging spot ko. Bye bye. See you in my next moto camping adventure. Let's go.